150 million, okay? Each, according to our puting ahas, 150 million ang binayad sa mga tiwaling kongresista para pumirma sa articles of impeachment o para nga i-impeach si Inday Sara sa House of Representatives. Imagine nyo, 205 ba silang pumirma? Yeah, more or less, di ba? 205 katao, ay kademonyo pala, 205 kademonyo, hindi katao. 205 kademonyo ang pumirma para i-impeach o in-impeach na nga si Inday Sara kapalit ng 150 million each. Kung sabi ko nga, kung lalawakan ninyo ang inyong mga pangunawa, nasa public tayo palangga, kaya ito lang muna yung boses ko. So kung tatalinuhan ninyo ang inyong pag-iisip, ang ini-impeach nila, ang amount involved ay 125 million. Ito nyo 125 million ang kanilang ibinibintang kay Vice President Inday Sara para sa katarungan, para bigyan daw ng katarungan, ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Pero napakabobo naman yata ng Pilipino sa mathematics kung papayagan magwagi itong mga hinayupak na ito. Imagine niyo, duffels and duffels of bags, mga palangga. According to our puting ahas, to our source, at nagkalat naman yan lang ngayon sa social media, ang pinamigay, cold cash, galing sa kaban ng bayan. 125 million versus 150 million each times 205 kung 205 na mga kongresista. So you do the math. How many billions of money ang ibinayad ninyo, pera ng taong bayan, ang isinuhol sa mga tiwaling, mga NPA, mga kaliwa, mga kawatan. Okay? Para tanggalin ang isang vice president na binoto ng taong bayan. Sa dami-dami ng problema, ng kahirapan, inuna talaga si Inday Sara kasi nga, ulit natin, 2000, pag-upo pa lang talaga ni Lisa Tanas at ni Bangag, pinlano na nila na tanggalin si Inday Sara. Ganito po ka-traidor, ganito kawalang hiya ang mga Bangag. Bangag nga kasi, Ginimes, na ganon ang ginawa nila kay Sara Duterte. Well, okay lang sana kung talagang si Sara ay nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Kasi walang ninakaw yung tao. At, live ako bakla. Okay? Ano ba tayo? Ito 40. It's like 10 minutes. Okay? So, walang ninakaw yung tao. Pero itong binayad nga sa kanila, 150 million each. Tapos, ang ginawa pa mga kababayan, by the way, yung mga hindi pumirma, tinanggalan sila ng budget para sa kanilang mga distrito. Pag nagkaroon tayo ng time, andun yata, dyan siya. Pag nagkaroon ng time, ako, kayo dyan, ang mga palangga akong mga active na active, isa-isahin natin hayop na yan, yung mga pumirma at hindi pumirma. At hindi naman ibig sabihin na hindi pumirma ay kakampinan natin, katulad ni Zaldico na, I don't know, si Sasha ang nag-post na nasa New York daw, nasa Amerika, nandito. So ngayon, isa-isahin natin na porket hindi pumirma ay kakampinan ng bayan. Grabe ang kawalang hiyaan ng mga jutang Ginimes na ito. Sabi ko nga, kung si Sara sana yung kung ang ginagawa ni Sara, katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas, ni Marcos, ang mag-kidnap ng mga bata, ang mag-smuggle, magnakaw, mag-party, mag-invite ng mga duran-duran at kung ano-ano pa, yan talagang ka-impeach. Pero ito yung ginagawa ni Vice President Sara. Habang abala si Inday sa kanyang trabaho, abala sa kanyang magandang ginagawa sa ating mga mamamayan sa kabila ng pagpunterya sa kanya ng mga bangag na ito. Ito namang mga hinayupak, mga traitor na 200 plus, ay abala sa pagkubra ng pera. So, do you think, well, I think dahil hindi pinirmahan o hindi na-receive ng Senate, kumbaga hindi pa formally, di ba? Ang articles of impeachment at sa June pa daw ito magsisimula ng hearing. Pero sabi ko nga, mga palangga, alam ko hindi ba sa inyo nalulungkot? Ako din naman nalulungkot Okay, nalungkot din ako, pero konting kembot na lang to. Malay nyo. Diba? Kasi sa ginagawa nila, malay nyo, may biglang magpakdol sa ulo ni Bangag. Malay mo, may biglang, hindi nyo masabi ang panahon. Hindi nyo masabi ang pagkakataon. Kasi hindi nyo hawak lahat ng mga bangag. Yang si Charis na yan, buha ka ng inang yan,
Yung pamilya ni Bangag na mga Adictos Benedictos, lahat ng ninakaw nilang pera, ipapasukan natin sa kanila. Hanggang sa lumuwa na ang kanilang mga kalimutaw. Okay? Ipapaluwa natin sa mga jutang Genemes na yan, ang ginagawa nilang pambababoy sa Pilipino. Dahil ang pambababoy nila kay Sara Duterte ay pambababoy sa lahat ng Pilipino. Dahil sa panahon ngayon, walang matinong proyekto si Bangag. Pinagkakaabalahan ang pagpupolitika, paggigipit, paggihiganti na hindi naman dapat higantihan ang mga Duterte. Dahil wala namang kasalanan ang mga Duterte sa mga Marcos. Sa halip, may utang na loob pa nga ang mga Marcos nung ipinalibing ang tatay ni Bangag. May utang na loob ang mga Bangag sa mga Duterte nung nakipagtandem si Inday Sara. Walang ginawang masama ang mga Duterte sa mga demonyong ito. Kaya talagang hahagupitin sila. Hahagupitin sila ng karma. Ang gaba, dili gyud magsaba. So, abangan ninyo. Dahil pag ang tao ay gumalaw ng bonggang-bongga, baka magutod-utod na ang ilang mga, you know what I mean? Baka magurgur na sila ng tuluyan sa kanilang ini-enjoy na, na-enjoy na perang ninakaw nila. Alright? So, yun ang nakikita natin. Ang saya-saya ng Pasko nila, sabi ni Vox. Oo nga, Pasko Christmas in February, di ba? Again, mga kababayan, tignan natin kung saan sila pupulutin. Pero, sabi nga nila, okay, sa mga ganitong klaseng unos, laging may kapalit, okay, na tagumpay. Malay nyo, makita natin ang bituing, bituing, sobrang ningning. O mga estrella sa langit na kumukuti-kutita. Di ba? Dahil papasan ba't mananaig ang boses ng bayan. Mananaig ang katotohanan. Malacanang tayo magwelga, sabi ni Abigail. Correct. Ang nakikita ko sa aking panaginip, alam mo yung panaginip ko? Baka nalala mo yung panaginip ko? Na maraming tao. Tapos, na-remember that? Alam mo, yung panaginip, parang 3-4 na panaginip yata na ikwento ko. Hindi, yung maraming tao pero walang dugo. Walang kaguluhan, basta parang nagsisigawan lang yung mga tao. Parang celebration. Kita mo ang panaginip kasi nakakalimutan mo eh. Pero kung i-review ko yung yung ating vlog, malalaman ko ulit yung panaginip ko. Yung una kong panaginip kasi yung ginorgor ko si Lisa Tanas at saka si Bangag, di ba? Sinakal ko yung, yun naalala ko yun. Pero yung napanaginip ako si Pangulong Duterte, tapos napanaginip ako maraming tao. Huwag din po kayong malungkot, okay? Nakakalungkot kahapon. Pero, believe me, darating ang panahon, very soon, na ang agila ay magbibigay ng tapang at lakas. Aawit ang mga ibon. At tayo, nasa atin ang huling halakak, ika nga. Lahat po ng nangyayaring ito, kailangan mangyari. Naniniwala ka ba doon? Itong nangyayari ngayon, kailangan ito mangyari para mas lalong mag-alab ang damdamin at puso ninyo. Kasi kung walang mag-trigger, di ba? Sa lahat naman ng let's say for example, ilan tulad natin, kasi nasa labas tayo, hindi ako makapagsigaw ng malakas. I still have 5 minutes. Kasi, sa buhay ng tao, kapag sobrang naghihirap ka ngayon, nagsusumikap ka, double job ka, or pagod na pagod ka, at hirap na hirap ka, ang dami mong problema, mga eksena sa buhay, hindi ka naman forever naghihirap eh. Di ba? Kasi, bukas, isa ka ng bonggang-bongga, isa ka ng matagumpay, isa ka ng tanyag na mga awit. No, what I'm trying to say is, mga palangga, hindi ito forever. Etong nangyayari nilang panggigipit, yung ginagawa nilang pangaharas sa ating lahat kay Inday Sara, hindi ito magtatagal. At doon sa mga nabigyan ng 150 million each para i-impeach Inday Sara, asahan ninyo, may lalabas at lalabas dyan na kung hindi picture or video, meron yan. Yan ang hihintayin natin. At marami pang mga, February, March, April, May, 3 months. Marami pang malaking pagbabago. Diba? Babaliktad pa ang mga baraha at lalabas ang mga alas at papanig sa taong bayan. Right? So, kailangan nyo lang tibayan ang inyong dibdib. Huwag kayo masyadong magpakalungkot. Pero enjoy nyo lang ang life ninyo sa pakikipaglaban sa social media. Huwag nyong tigilan ang mga bangag. Post lang ang post, share lang ang share, comment lang ang comment, iparamdam nyo sa kanila na nasa atin ang majority boses ng katotohanan. Kasi ginigorgor tayo isa-isa, di ba? Physically, literally, ginugorgor tayo. Like yung 37 vloggers, di ba, na mga kakampi natin. Actually, meron kaming group chat. Lahat kami mga vloggers. So, in-update namin yung isa't isa. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So,
Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family and let's explore the world together, one update at a time.